Sino nga ba yung behind dito sa Bucon, Manila? Tatlo talaga kami sa Bucon, Manila. I have my husband, I have my best friend. So, tatlo talaga kami doon sa Bucon, Manila. So, but yeah, kailangan din talagang may magpakita kung sino yung behind the idea of Bucon, Manila. So, that's it. I'm the founder of Bucon, Manila. So, ano yung naging previous job mo before nyo maitayo itong Bucon, Manila is under Little Cherry Events. So, Bucon, Manila is our baby event talaga. So, Baby before... ba yun? Yeah, baby. Malaking baby. So, ang tawag doon, nag-umpisa talaga ako way back 2012 pa as barista. So, big company ng coffee chain, what do you call that? Coffee shop chain dito sa Pilipinas. And then, ayun, parang after that, napunta na ako sa beauty industry talaga. Tinapos ko lang yung contract ko. Sabi ko, nakakapagod. Nakakapagod mamasahe. Yung uuwi ka gabi na para lang matulog. Tapos gigising ka, papasok ka na naman para lang magtimpla ulit ng kape para sa ibang tao. And then, talagang, ang kasiyahan mo lang is yung off mo. So, ganun lang yung nangyayari. So, by that time, nag-start na akong mag-business doon ako napunta sa beauty industry. So, nag-start ako as maker ng vanity mirror dati. So, yun talaga yung pinaka nagmulat sa akin na for this industry pala ako. So, yun, from vanity mirror makers, personalized na mga vanity mirror from 2012 pa, I became cosmetic bottle supplier. So, yun yung naging gateway ko to meet the CEOs of the beauty industry. Yun. So, dun ka na natutong magbenta rin? Yes, oo. And yun nga, masaya siya na nakakapagod kasi syempre, import ka ng mga products, ganyan. Tapos warehouses ang alikabok. Kasi di ba yung mga boxes galing China, ang alikabok, ganyan. So talagang packaging, malalaking box yan. Oo, na ang bibigat talaga. Tapos talagang wala kaming katulong. Kami lang talaga. Ako minsan nagbubuhat ako ng box pag talagang hindi na kaya. Kasi pag hindi mo ginawa yun, you don't know how to handle your business. Kasi you don't know how to kung ano yung nararamdaman ng employees mo eh. So, kailangan bumaba ka din dun sa ginagawa nila para you can appreciate the people around you. Kasi if you don't like bossy-bossy ka lang, ganyan, hindi mo sila ma-appreciate, hindi ka rin nila ma-appreciate. So, yun na yung nangyari after cosmetics bottle, after a few years, nakaisip na ako ng iba. And then here is Bucon, Manila. So yan, nakakatuwa naman marinig yung story mo. Galing ka rin pala dun sa mga ganun. Kasi kami, yun din, naranasan ko rin yung magbuhat ng mga box. Oo. Pero learning stage rin talaga natin yun as an entrepreneur. Yes. Kasi nga, di ba, sabi nila, kailangan kahit sa pinakamaliit na trabaho ng mga empleyado, dapat alam mo para when the time na iwan ka nila, kaya mo pa din itaguyod yung company mo. So, yun yung mga learnings na natutunan ko from barista, vanity mirror, cosmetic bottles, hanggang ngayon sa Bucon. So,